Mga boss, sa uling follower natin yung letter sender natin. So ito yung letter niya. Isang araw, habang ako ay nasa silid, nakita ko ang isang lumang larawan. Kung tinignan ko ito, natutunan kong muling buhay ang mga alaala ng mga sandaling magkakasama kami ng aking mahal sa buhay. Ang mga mata ng taong nasa larawan ay puno ng saya at kami masaya. Ngunit habang ang oras ay patuloy na tumatakbo, ang larawan ay naging simbolo ng mga panahong lumipas at hindi na muling maibabalik. Ang bawat detalye ng larawan ay nagsisilbing alaala ng mga hindi malilimutang araw. Habang tinatanaw ko ang larawan, naramdaman ko ang bigat ng pangangilila sa aking kalooban. Ang mga bagay na nawala sa aking buhay ay muling nagbalik sa aking alaala. At naramdaman ko ang kalungkutan na dulot ng mga nawalang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang lumang larawan ay nagsilbing isang paalaala ng mga magagandang alaala, mga sandali, ang pagmamahal, at ang mga kahalagahan ng mga tao sa aking buhay. Ang larawan ay nagsisilbing tanging alaala ng isang masayang nakaraan. At sa bawat tingin ko rito, muling naramdaman ko ang kanilang presensya kahit nawala na sila sa aking tabi. Dito magsisimula ang aking kwento. Ako si Anthony, isang dalubhasa sa larangan ng medisina. Ngunit walang nagawa ang aking pagiging dalubhasa sa medisina nang mawala sa aking buhay ang aking pinakamamahal na si Sophia at ang aming nag-iisang anak na si Junjun. Biktima ang aking mag-ina sa isang vehicular accident. At dahil doon, ay gumawa ang aking mundo. Nagbago ang lahat sa akin. Naging mainitin ang aking ulo. Walang pasensya sa lahat ng bagay. At nawala ng kabuluhan ang aking buhay. Makailang ulit akong nagtangkang titilin ang aking sariling buhay. Ngunit sadyang di ko pa siguro panahon sa pag-aakalang yon ang tanging paraan para muling magsama-sama ng aking minamahal na si Sophia at ang aking anak na si Junjun. Lumipas ang mga taon, mga boss, na halos lutang ako sa mundo. Walang pakialam sa nangyari sa paligid sapagkat wala namang kwenta ang buhay ko ng mga oras na iyon. Naging laman ako ng mga presinto sapagkat madalas ako nakasangkot sa mga basag ulo. Marami nang hihinayang sa aking katayuan sa buhay. Sa kadahilanan, ako ay nalubong na rin sa alak. Ito ang mabisang paraan na inaakala ko para sa akin upang takasan ang realidad ng mundo. Ang realidad na ako ay mag-isa at wala nang kasama dito sa mundong aking ginagalawan. Mga boss, hindi ko kaya mabuhay na wala ang aking pamilya. Dumating din ako sa punto na tinanong ko ang Diyos kung bakit din niya ako sinanong. Kinuha niya ang aking mahal sa buhay. Bakit pa niya ako iniwan dito sa mundo? Napaka-unfair ni Lord sa akin. Yan ang lagi kong sinusumbat sa Diyos. Ngunit walang tubo na nakukuha mula sa kanya. Dapat di mo na ako bingay kung kukunin mo dito ang mahal ko sa buhay ng aking mga. Hanggang sa salita ko ang bigat ng pangusap, sakit na nadarama ng mga oras na yun. Minsan, dinalaw si Anthony ng kanyang mga magulang upang kamustahin ang kalagayan nito. Ngunit kalunos-lunos na tagpo ang kanilang nasaksihan. Sapagkat si Anthony inabot nila na walang malay tao sa sobrang kalasingan at potokang ulo. Masyadong nagalala ang kanyang ina sa kalagayan ni Anthony. Sa ganung pangyayari, lagi umiikot ang buhay ni Anthony at sa ganun din gusto matapos ang buhay niya. Minsan isang araw, habang ako ay naglalakad sa tabing kalsada patungo sa isang tindahan upang bumili ng ilang bote ng alak, ay nasaksihan ko ang di inaasang pangyayari. Isang mag-ina ang papatawid sa nasabing kalsada nang biglang banggain
ng isang paparating na sasakyan. Nagbalik mo sa alaala ko ang pangyayari sa akin ng isang pangyayari na bumago sa takbo ng buhay. Isang iglap lang ang nangyari mga boss. Ako ay dagling sumaklolo sa mag-inang nabangga ng sasakyan. Sumigaw ako ng napakalakas ng paghumingi ng tulong sa mga taong nagdaraan. Sa kabutihang palad ay huminto ang nakabangga at sinatay namin sa kanyang sasakyan pagdalhin sa pinakamalapit na pagamutan ang mag-inang biktima ng nasabing aksidente. Sa aming pagpasok sa pagamutan mga boss ay agad akong humingi ng tulong upang malapatan ng lunas ang mag-inang biktima ng nasabing aksidente. Lumapit ang isang nurse at nakilala niya ako, Dr. Anthony Mendez. Kayo po ba ang kasama ng biktima? Di ako nag-aksaya ng oras. Kinausap ko ang pamunuan ng nasabing pagamutan upang isailalim ko sa isang operasyon ang mag-inang biktima ng aksidente. Sa kabutihang palad, iligtas ang mag-ina sa isang matinding pinsala buong ng nasabing aksidente. Doon ay nagbalik sa akin lahat ang plano, na may plano pala ang Diyos. Ngayon panaunawa na ito pala ang plano niya. At sa ganitong paraan, niya muling binalik ang tiwala ko sa Kanya. Hindi ko man naibalik ang buhay ng aking sariling mag-ina. Itong aking profesyon ang ginamit ng Diyos upang tumulong sa kapwa at ibalik ang kumpiyansa at nasirang buhay. Salamat sa Diyos at ako ay muling binigyan pagkakataon ng mabuo at muling humarap sa laban ng buhay. Sa panahon na ito, ay maayos na akong nabubuhay at puno ng pag-asa na sa susunod na panahon ay muling bubuo ng bagong pamilya. Salamat mga boss sa pakikinig sa aking liyang. Nagmamahal, Dr. Anthony Mendez. Mga boss, masasabi ko lang sa letter sender kay Dr. Anthony Mendez, alam mo, minsan talagang bibiruin tayo ng pagkakataon. Alam naman natin na hindi tayo bibigyan ng trials ng Panginoon kung alam niyo hindi natin kakayahan. Although bibigyan niyo tayo ng sariling paraan kung paano i-take or kung paano i-handle yung sitwasyon sa bawat pagkakataon na binibigay niyo. Pero tutulungan niya tayo na kung paano harapin, kung paano natin ma-realize o kung paano gawaan ng paraan yung mga trial na ibinibigay natin. Alam naman natin o kahit sino man sa atin na hindi tayo bibigyan ng ganoong sitwasyon ng Panginoon kung alam niya hindi natin kakayanin. Alam na Panginoon na kaya natin. Ang inaantay lang ng Panginoon tawagin natin siya. In Jesus' name, hingi tayo ng tulong, hingi tayo ng gabay, hingi tayo ng guidance kung paano natin susolusyonan, kung paano natin naharapin ang problema. Yun lang mga boss.